Ano ba 'tong si Kaufman? Ah, masyado namang na-o-obvious na nangdi-delay siya lang siya ng nagde-delay, eh. Nagde-delay. Kaya lang parang parang pinapabilib niya lang yung kanyang kliyente na ang daming ginagawa ni Kaufman. Tapos pinapabilib niya yung mga supporters niya, pinapaasa yung supporters ng Duterte na may ginagawa sila. O kaya lang ano, eh, masyado ng delaying tactics ito. Kung ano-ano na lang. Hindi na uubusan ng ipa-file na motion, talo naman lagi. Talo naman lagi. Denied, reject, rejected, denied. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Denied na naman ang motion ni Kaufman. Ano ba yan? Ano ba to? Wala na yatang nanalong motion itong si Kaufman. Ha? Lahat ng pinail niyang motions, talo. Ha? Lahat. Mga una niyang motions na final, pinapa-inhibit niya yung mga judges ng ICC. Hindi naman nangyari. Sumunod na naman, kini-question niya yung requirements ng proof ng identity ng mga witnesses. Hindi na naman pinagbigyan yung kanyang motion. Sumunod niyang motion, ano pa ba yun? Interim release, wala rin. Ha? Jurisdiction, challenge niya, talo siya sa pre-trial chamber. Umaasa siya dito sa appeal. Ewan natin. Pagkatapos, kini-question na naman yung fitness to stand trial. Talo na naman siya. Talo na naman. Di ba? Imagine niyo yun. Ang dami niya ng pang-delay na ginawa. Lahat pang-delay ang ginagawa na yan ni Kaufman. Delay. Magaling ito sa dilatory tactics, eh. Delaying tactics. Ha? Hindi hindi naghahanda para sa totoong laban ng kaso. Ihanda niya na rin yung kliyente niya, ihanda niya yung mga testigo niya, ebidensya niya. Hindi, eh. Ha? Wala. Unang-una yung mga judges gusto niya mag-inhibit. Hindi naman pwede yun. Denied. Gusto niya yung mga testigo, mahigpit yung mga proof ng identity. Hindi naman pwede yun. Denied na naman. Interim release. Denied na naman. Na-deny sa pre-trial chamber. Appeal na naman siya sa appeals chamber. Denied na naman. Question niya yung jurisdiction ng ICC. Challenge niya. Talo na naman siya sa pre-trial chamber. Ngayon, nag-appeal na naman siya sa appeals chamber. Wala pang desisyon. Pero malamang, na naman siya dyan? Talo na naman siya dyan. Pagkatalo niya sa interim release, mayroon na naman siya, fitness to stand trial na naman. Unfit daw. Denied na naman. Nagbumuo pa ng panel of experts, iba-ibang experts, psychiatrist, kung ano-anong mga experts para lang tingnan yung fitness to stand trial. Kasi nga, kini-question ni Kaufman yung fitness to stand trial. Unfit daw, eh. Unfit daw. Ngayon, hindi na daw makaalala si Duterte. Kaya lang, sabi nung mga experts, hindi, fit naman siya to stand trial. Ay syempre, yan, matanda na siya, makikita mo na yung paghihina niya, makikita mo na yung niya, dahil sa old age. Pero yung fitness to stand trial, alam niya pa naman ang nangyayari, mga ganun. Ngayon, hindi na naman kumbinsido si Kaufman, iba na naman ang motion. Ang motion niya na naman, i-disclose, ilabas daw ng korte, ng pre-trial chamber, payagan ng pre-trial chamber, na yung communications ng mga experts na nag-test kay Duterte kung fit ito to stand trial, at saka yung registry, yung office of the registry, at saka yung mga experts, yung kanilang communication,
ay i-disclose. Sabi ng sabi ng mga judges ng pre-trial chamber, unwarranted naman na yun. Hindi naman na kailangan. Sabi ng ng judges ng pre-trial chamber, hindi naman kailangang ilabas pa yun. Ano ba yan? Tinanggihan po ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan sila ng access sa mga pribadong komunikasyon sa pagitan ng registry ng korte at ng mga independent medical expert na nagsusuri sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na may petsang December 23, 2025, sinabing nabigo ang depensa na patunayang dapat pagbigyan ng ICC ang kanilang apela. Nauna rito, hiniling ng defense team ni Duterte sa korte na atasan nito ang registry na ibigay ang lahat ng emails, notes, mga liham at telephone conversations nito sa medical panel. Ano ba tong si Kaufman? Masyado namang na-obvious na nang-delay siya lang siya ng nagdi-delay. Nagdi-delay. Kaya lang parang pinapabilib niya lang yung kanyang kliyente na ang daming ginagawa ni Kaufman. Tapos pinapabilib niya yung mga supporters niya, pinapaasa yung supporters ng Duterte na may ginagawa sila. O kaya lang, masyado ng delaying tactics ito. Kung ano-ano na lang. Hindi na uubusan ng ipa-file na motion, talo naman lagi. Talo naman lagi. Denied, rejected, denied. Kailan ba mananalo itong si Kaufman? Parang ang nito, malay mo, makachamba. Mukhang inaasa na lang nito sa tsamba eh. Halimbawa, yung sa appeals chamber ng yung jurisdiction. Doon kasi inaano na baka mag-side sa kanila yung appeals chamber. Umaasa silang makachamba. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba tong nangyayari kay Kaufman? Wala nang pinanalo ito eh. Lahat na lang talo. Parang si Torion. Saka si Topacio. Yung mga abogado ng mga DDS. Wala yan na ipapanalo eh. Magandang araw mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.